Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 25, verses 4 and 5. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas. Sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. The knowledge of God's will, napakahalaga po na maunawaan natin ang kalooban po ng Diyos sa ating buhay. At alam niyo po ba, marami nagsasabi na hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi ko po alam kung saan po nanggaling yung sabi-sabing yon. Pero sa Biblia po malinaw na pwede nating malaman ang kalooban po ng ating Ama sa Langit. Kaya alam niyo po, sa Biblia may mga verses pong nagsasabi na pwede nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. At sabi rin sa Ephesians chapter 5 verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So malinaw po, pwede nating maunawaan ang kalooban ng Diyos upang matuklasan natin yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya sa ating buhay. At ang sabi po sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So malinaw po, paano natin masusunod yung kalooban po ng ating Ama sa langit kung hindi natin ito alam. Kaya pwede po nating malaman ang kalooban ng Diyos. At may katangian po yan. Ang sabi ng Biblia, yan po'y mabuti, kalugod-lugod at ganap. At ang sabi rin sa Biblia, hangal ang tawag sa mga tao na hindi alam ang kalooban ng Diyos. Ano po? Masakit man tanggapin, pero yun po ang sinasabi ng Biblia. At yung mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Matthew chapter 7 verse 21. At sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 12 verse 50, sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yun ang aking ina at mga kapatid. So may relationship po tayo sa Diyos kung tayo po'y sumusunod sa kanyang kalooban. Doon po na-establish yung relationship natin sa ating Ama sa langit. So sa buhay na ito, pwede po kasi na meron tayong ginagawa na hindi naman pinagagawa ni Lord. Kaya po tayo nahihirapan. Ano po? At marami hindi alam yan. Ano po? Basta lang gawa sila ng gawa. Even sa ministry, ano po, nangyayari yan. Hindi naman yun ang pinagagawa sa kanila ni Lord. Ano po? At pwede rin masayang yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos kung hindi natin alam ang kanyang kalooban. Kaya maraming tao, ano po, namimiss nila yung blessing, opportunities na dumarating sa kanilang buhay dahil hindi nila alam yung purpose o yung kalooban ng Lord sa mga bagay na yun. Hindi nila alam kung bakit sila pinagpala ng Lord, bakit sila merong ganitong talento, bakit sila'y nakapag-abroad, ano yung dahilan, kung bakit sila ngayon ay merong magandang kalagayan sa buhay. Yan po ay kadalasan ay hindi naunawaan ng marami sa atin. Pero kung alam mo yung kalooban ng Panginoon, alam mo may reason and purpose kung bakit ka pinagpala ng Lord. Ano po? At marami rin sa atin ano po ay pwedeng datnan ng problema ng hindi handa kung hindi natin alam ang kalooban ni Lord. Kasi ang totoo pong matalinong tao, naghahanda po yan. Hindi pa dumarating yung pagsubok, alam na niya na dapat siyang maghanda. Ano po? Kaya yung iba, dinadatnan ng problema ng hindi handa dahil hindi nila alam ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. At pwede rin sa buhay na ito no po, na yung tao hindi niya maranasan yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kumbaga pwede kang mag-settle sa second best kung hindi mo alam yung kalooban ng Lord. Ang inilalaan sa atin ng Lord, the best. Sabi nga dyan, good, pleasing, and perfect will
of God. Kaya dapat matuklasan natin ang kalooban ng Diyos. So, paano natin gagawin yan, Pastor? Alamin natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Yung pong sinasabi ng talatang binasa natin sa Psalm 25 verses 4 and 5 at sa Psalm 119 verse 105. Ano po, gagabayan tayo ng salita ng Diyos. Pangalawa, magbago tayo ng isipan. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2. Kasi malakas pong impluensya ng sanlibutan sa pag-iisip po ng tao. Kailangan mag-iba talaga tayo ng pag-iisip. Panghuli, dapat po mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Maintindihan nyo na bakit sinasabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 5 verses 17 and 18 na huwag tayong maging hangal. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo. Kasi yun po ang magiging daan para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos at maging marunong po tayo sa buhay na ito. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa paalala mo sa amin ngayong umaga. At ang dalangin namin, maunawaan namin ang iyong kalooban upang maranasan namin ang pinakamainam sa aming buhay at maganap namin yung pinagagawa mo sa amin, mapaglingkuran ka namin ng lahat-lahat ng mayroon kami sa buhay na ito. Salamat po, Panginoon, at sa pamamagitan po ng iyong kalooban, alam namin, Panginoon, magiging blessing kami sa buhay ng marami. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.